Alitan sa pagitan ni Gabby Concepcion at ang manager na si Rose Flaminiano. Tuloy ang paglala at sa pagkakadawit ng iba pang personalidad sa issue. Sunod-sunod din ang pagsulpot ng iba't ibang kontrobersiya. Dahil sa mga naging pahayag noon ni Mommy Rose tungkol sa di umano'y pagiging sulsultant ni Nadia Montenegro kay Gabby Concepcion. Si Nadia Montenegro, siya ay tumutulong lang daw siya sa isang kaibigan na nasa maling kamay. Sino yung maling kamay? Eh di ako po yun. Naging eksplosibo ang mga buweltang binitawan ni Nadia laban sa manager. Kung ako naging threat kay Mrs. Flaminiano sa pagiging close ko kay Gabby, hindi ko na problema yon. Ako mantika, mahal na mantika ngayon. Tingin ko naman sa kanya used oil na siya. Used oil na hindi na mabibili. At sa restback na ito ni Nadia, isang pangalan pa ang nadawit sa gulo. Ang TV host columnist na si Christy Fermin na di umano ayon kay Nadia ay nagkakalat ng maling balita tungkol sa kanya. Mommy Rose, Nanay Christy, kung ganito ang mga ina sa mundo, mas gusto ko pa maging ulila. Ang lumalala at mas lalong umiinit na issue na ito this week in our story behind the story. Noong isang linggo, September 28, sa kanyang live interview sa The Buzz, ginulantang ni Nadia ang sambayanan sa kanyang matitinding pasabog. Una, laban kay Christy Fermin na noon ay nasa Canada para sa isang special kapamilya show. Pinapakain niya sa pamilya niya yung sinasabi niyang hanap buhay sa panininang puri. Hindi ba dapat aksayin na lang niya ng panahon na pagdasal niya yung nanay niya kaysa siraan niya lahat ng tao dito? You are convicted for libel. You have no credibility no more dahil wala nang budhi si Christy Fermin. At Christy, hindi namumundok ang asawa ko. At kung mamundok man siya dahil kanya ang bundok. Sa mga salitang ito ni Nadia, ito lang ang binigay na pahayag ni Tita Christy sa Cinema News Alert pagbalik niya sa bansa noong Huwebes. Lagi kong binibigyan ng kalayaan ng kahit sino na magbigay ng kanilang panig. Kumbaga sa boxing, nagpapasuntok din ako, pero hindi ako nagpapabugbog. Sa linggo sa Dabas, punto por punto kong sasagutin ang mga akusasyon ni Nadia. Maraming salamat. Nang muli namang makausap ng programa si Rose Flaminiano tungkol sa mga panibagong pasaring ni Nadia, walang takot ding bumelta ang manager. Una, sa binitawang pahayag ni Nadia, nagugustuhin niya pang maging ulila kesa maging ina si Mommy Rose. Talagang mauulila ka dahil talagang kung ganyan ang ugali mo, ikaw ang anak kita. Okay, Nadia, sabihin kong tapat sa'yo, matagal na kitang tinakwin. Dahil hindi ka naman karapat-dapat na yung maging anak ko. Dahil mga anak ko maayos, Nadia. Idinagdag pa ni Mommy Rose na wala siyang interes na makipagkaibigan sa dating aktres. Ako daw, walang kaibigan. Imposible ko walang kaibigan. Producer po ako since 1984. Kaya lang, hindi lang ako nakikipagkaibigan sa iyo, Nadia, dahil maraming nagsasabi sa akin na huwag makipagkaibigan sa iyo. Nang maungkat naman ang matitinding salitang binitawan ni Nadia sa The Buzz noong linggo, tinapatan din ito ng sariling buwelta ng manager. Kaya lang ako tinawag na sulsultant. Dahil sa tingin ko may sulsultant na sarili si Rose Flaminiano, and that is Christy Fermin. Hindi ko alam kung saan din ang galit sa akin ni Rose Flaminiano. I am just a personal friend of Gabby. Gabby has his own mind. He makes his own decisions. Hindi, akin naman sa akin, hindi ko sinabing siya, no? Directly, or siguro nga, ang ko doon, ang paliwanag ko ron, marami ako nakikitang text niya, kaya more or less, siya yon. So, definitely talaga, si Nadia po. Yung mga kasi tinitext niya sa mga kakilala ko, tapos pino-forward sa akin, kasi magmula nung nakasama si Nadia, nag-iba rin ang ugali ni Gabby. Sana wag naman niyang ilihis yung issue. Wag niya akong pag-initan, Tito Boy. Alam na alam ni Rose Flaminiano, wala akong kinalaman dito. Wag niyang ilihis ang issue. Bakit naman nililihis ko? Eh, siyempre si Gabby at si Nadia, malaking diferensya. Si Gabby, super laki ang karir. Siya, wala pong karir. I'm sorry po. Wag mo nang ilihis ang issue, harapin mo. Kung sinasabi mong anak mo si Gabby, bakit mo siya dinemanda? Bakit mo siya pakukulong? Walang inang may gusto ng ganon. Bakit po siya ipakukulong? Civil po ang aming pinag-aawayan ni Gabby. Hindi po kriminal. Ang civil, hindi po nagpapakulong. Ang kriminal po ang nagpapakulong ng tao. Okay, Nadia? Ayusin mo ang utak mo, okay?
At nang hingan siya ng mensahe para kay Nadia, ito ang makahulugang pahayag ni Mommy Rose. Keep yourself busy with your family. Mga anak mo, lumalaki, doon ka na lang. Tama na yung dito sa pelikula na sabit-sabit ka. Huwag na. Total anong gusto mong i-prove? Na ikaw naging artista noon? Tungkol naman sa pagkakadawit ni Christopher Min sa gulong ito. Alam mo, sa totoo lang, yung sinabi niyang walang pakinabang. Dahil kaya sa kinakalaban, walang pakinabang si Nanay Christy sa kanya, wala siyang pera. Ako ba, nakikinabang ba sa akin? Alam mo si Nanay Christy, yun ang kahanga-hanga. Wala kang masasabi sa kanya na peperahan ka. Basta kung tama ang mali sa kanya. Kung totoo ka lang sa mga ginawa mo, anak ko Nadia, kakampihan ka nun. Nariyan ang ballpen, nariyan yung kanyang mikropono para sa'yo. Ang diferensya, Nadia medyo, alam mo na, plastic ka. Samantala, kung ang kaso naman niya kay Gabby ang pag-uusapan, pinaninindigan pa rin ng manager na hanggang ngayon ay handa siyang makipag-ayos sa aktor. Sa akin naman, okay naman ang ayusan, kanya lang, wag naman puro salita, kailangan din naman may gawa. Kailangan naman makipag-meet naman sila, di ba? Hindi naman ni tawag, ni text, wala naman silang pinararating sa akin. Mariin ding itinanggi ng manager ang kumalat na balitang inatake ang ama ni Gabby dahil sa pakikipag-usap niya dito. Siyempre yung first instinct ko, yung talagang naramdaman ko, uminit ang ulo ko kasi hindi ko akalain ng isang Gabby Concepcion magsinungaling ng gano'n. Di ba? Kasi never akong tumawag sa father niya except noong after the concert at saka before ng kanyang hearing sa bigamy niya. Last September 29, ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang Temporary Restraining Order o TRO na isinampa ni Mommy Rose laban sa pagbibitiw ni Gabby sa kanilang kontrata. Ito'y dahil daw walang sapat na basehan ng TRO na hinihingi ng kampo ng manager. Pero ayon kay Mommy Rose, pagdating sa legalities, gusto niyang ang kanyang abogado na lang ang magsalita. Yeah, dapat ang yon kasi hindi naman ako apektado dun sa TRO. It's nothing. Sa ngayon daw ay nasa status quo ang kontrata nila ni Gabby kaya walang pwedeng gumalaw ng mga napagkasunduan na dito, siya man o maging si Gabby mismo. Sa mga panibagong anggulong nabuksan sa issue na ito, bukas ang Cinema News Alert Weekend Edition para sa panig ng iba pang nadawit sa intrigang ito. And that is it for our episode this week. I would like to thank Meg Clothing. Visit their stores in your nearest mall. Of course, we would like to also greet Miko Del Rosario, our head writer. Happy birthday! Yes! Free drinks! Remember guys, tutok lang dito kung saan una kayo sa balita. This is of course Cinema News Alert Weekend Edition. Happy weekend!